inuna yung offering. Kasi na sa mga programa ko talaga natin, after pa ho ng message sa offering na. Pero kasi ho, para ho magdire-diretso na yung ating mga gawain, pagkatapos po ng message ay pupunta na po tayo sa workers appreciation. Baka ho kasi makalimutan yung magbigay ng offering. Pero kung hindi pa ho kayo nakapaghanda, may panahon pa ho kayo para maghanda. Kasi, hindi ako nagbigay kasi inuna yung offering. Hindi po. Pwede pa ho kayo maghanda. Anyway, so, ngayon pong umaga, masaya po ba kayo? Amen! Para namang hindi. Masaya po ba kayo? Amen! Ano po ninyo, maraming dahilan para tayo ho ay magsaya, magdiwang. Una-una na ho, syempre, ngayon ay Workers' Day. Workers Appreciation Sunday. At talagang paparangalan po natin ang ating mga manggagawa. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, nabati niyo po ba ang ating mga manggagawa? Hindi pa po. Ako Workers Appreciation. Baka ho dinadaan-daanan niyo na lang. Kaya pala, nakasimangot. Kaya pala, sige ho, kung hindi niyo pa muna mabati, mamaya, i-reserve niyo lahat ng pagbati at sa ating Workers Appreciation ay itodo niyo na po. Sabihin niyo sa katabi mo, itodo mo mamaya. Todong-todo Todong-todo. So ngayon pong umaga ay pag-uusapan po natin ang Workers Appreciation Sunday. Tulad po na binanggit ko po kanina, ang Workers Appreciation Sunday ay isa sa espesyal na gawain para sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Although ang pagsasama-sama naman po natin dito tuwing linggo ay espesyal yon, sapagkat ipinagdiriwang po natin ang araw, samang araw para sa Diyos, ay gayon din naman ang pagdiriwang para sa pagkilala sa mga lingkod ng Diyos na ibinigay po sa atin. Ito po yung Workers Appreciation Sunday. Kaya po, kanina ko pa ho tinatanong, masaya po ba kayo ngayong umaga? Pwede ba tingnan niyo yung katabi niyo? At sabihin, tanongin po ninyo, masaya ka ba ngayong umaga? Huwag po kayo magsasalita ng walang kausap. Mahirap po yun. Manap po kayo ng kausap niyo. Masaya ba? Yan. Okay. Sa totoo lang ho, dapat po sa mga pagdariwang na tulad nito, masaya po tayo. Masaya po tayo. Why? Kasi meron po tayong panahon, meron po tayong pagkakataon upang parangalan ng Diyos sa buhay ng mga lingkod na ibinigay niya sa atin. At dahil ngayon ay special day for our workers, ako ho umangasa na pinagandaan po ninyo ito. Amen? Pinagandaan niyo po ba ito? Tanungin mo nga sa katabi mo, pinagandaan niyo ba ito? At dahil pinagandaan niyo, pakiready ko mamaya yung something na ibibigay niyo sa kanila. Nakaready na ba? Kung hindi pa, humingi po kayo ng sobra kay Ate Luz, kay Ate Noemi. Meron po yan. Pagpapalain po natin ngayong araw na ito ang ating pong mga manggagawa. Mahalaga ang pagpaparangal sa mga manggagawa sapagkat pag pinagpapala po natin ang ating mga manggagawa, makikita po natin sa slide, pinagpapala din po natin ang ating Panginoon. Amen? When we honor our workers, when we honor our pastors, we honor our Lord. Amen? Palapakan po natin ng Diyos. Kasi yung natin
pinagpapala po natin ang mga manggagawa, pinagpapala din po natin ang ating Diyos. At dahil dito, we will give thanks to our God for the faithful man He has chosen, no, para sa atin, to lead us. At ang mga chosen man na ito ay mayroong malaking impact. May napakagandang impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Ilan taon na po ang church? 37. At nakikita po ninyo sa likod, yung mga naging workers po natin. Ako ho dumadalangin sa Panginoon na bawat isang workers na nandiyan ay nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi ko natin pag-uusapan yung favorite. Kasi merong mga ganun eh, ay gusto ko si pastor na ganito, favorite ko si pastor na gano'n. Ha? Hindi ko natin pag-uusapan yun. Pero ang gusto ko ninyong makita, sa bawat worker na makikita po niyo dyan, sa bawat manggagawa na nadistino sa ating iglesia, bawat sa kanila may impact sa buhay mo. Sabihin sa katabi mo, may impact sa buhay mo. Marami po dito, kabataan noon, naging YMO, naging kalalakihan, at hanggang ngayon, narito pa rin. Dahil sa influensya ng pastor na namuno o namuna dati. Amen? Marami pong mga miyembro dito, dating kabataan, na ngayon ay mga lingkod na rin ng Diyos. Mga naging pastor na rin, mga naging diakonesa. Bakit? Kasi na-impluensyahan sila ng mga dating manggagawa na nadistino sa atin. Amen? Tunay o isang patunay na ang mga manggagawang ito, ang buhay nila ay merong impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganyan po kadakila ang Diyos sa mga lingkod niya na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kung kaya naman, sa pag-honor natin sa ating mga manggagawa, sa pag-honor natin sa Diyos, patuloy ho na bigyan natin sila ng double honor. Sabi nyo nga, double honor. Ito po yung binabanggit sa Biblia na pagbibigay po natin sa kanila ng double honor. Pag-usapan mo natin, ano ba ang naging impact nila? Ano ba naging impact nila sa iglesia? 37 years, mahaba-haba na rin yun. At sa totoo lang po, sino ho dito yung nung nagsimula ang iglesia ay nandito na? Pakitaas nga po ang kamay. Wala po, ako lang. Ayan, di tayo pa ang ating lifetime predicador. Sino pa? Ayan, sa likod. Naho. Si Ate Norma. Yun, si Ate Norma pa rin nagsasasan. Hindi ko nakikita. Ayan. Sino pa? Meron pa ba? Kakaunti na na. Alam mo ninyo, pag tinignan ninyo, pinag-aralan ninyo, kapag binalikan po ninyo ang naging history ng IRM Area 8, mapag-aaralan po ninyo na iba't ibang karanasan ang naranasan ng IRM Area 8. Hindi ho perfect ang mga manggagawa. Pero may mga pagkakataon na dahil sa manggagawa, ang mga membro ay nagkaroon ng pagkakahati-hati at divisyon. Saksi po ako sa iglesia ito kung paano ang ating iglesia nagkaroon ng division. Merong kampi sa ganito, merong kampi kay ganon. Pero hinayaan ng Diyos na mangyari yon sa isang layunin. Alam po ba ninyo, pagkatapos nun, mas nakita po natin ang iglesia ito, lalong tumibay, lalong nagkaisa, lalong naging matibay ang pagsasamahan ng bawat miyembro. At naging malinaw sa bawat isa na ang mga manggagawa, ang mga pastor, mga diakonesa, umaalis, napapalitan. Pero sino na iiwan? Tayo. Amen?
Umaalis sa mga manggagawa, napapalitan, napupunta sa ibang lugar, bumabalik sa kanilang unang destino. Ang naiiwan, ang mga miyembro ng iglesyang ito, ang nananatili. Ano ang ibig sabihin ng mga kapatid? Itinuturo po sa atin kung paano ang mga miyembro ng isang iglesia nagkakaisa, ay dapat na magkaisa. Oo, we are giving double honor to our pastors, to our workers. At dahil doon, ito yung magpapatibay sa atin para maglingkod sa ating Panginoon ng nagkakaisa. Hinayaan ng Diyos na mangyari yun para sa isang layunin. Sa totoo lang po, dapat po nating parangalan ang ating mga manggagawa. Sino dito ang nagnanais na maging worker? Meron ba dito nagnanais na maging pastor o diakonesa? Kasama ba yun? Mga kabataan, baka meron. Baka gusto mong maging diakonesa. Hazel? Ang pagiging diakonesa, ang pagiging pastor, mahirap, pero masarap. Hindi po ako pastor. Pero ako ho ay maraming tito, tita, pinsan, na mga manggagawa lingkod ng Diyos. At kitang-kita ko po kung paano po yung naging epekto ng pagiging worker nila sa kanilang mga sarili. Nandun po yung hirap. Pero narin din po yung fulfillment, yung kasiglahan ng puso dahil natutupad yung nais mo. Mahirap po ang maging manggagawa. Tatanungin ko nga po kayo, ano po ang katangian ng mga manggagawa na nais niyong madestina sa ating iglesia? Sige nga. Ano yun nga po kayo? Ano po gusto niyong katangian ng isang manggagawa? Pastor, diakonesa, ano gusto niyong katangian na madestina dito? Masipag. Masipag ba sila? Gusto masipag. Ano ba po? Bukod sa masipag? Ha? Pogi? Pastor, pogi daw. Ano pa po? Ano pa pong katangian? Pagmahal. Mapagmahal. O si Ate Merlin? Galing magluto. Gagawin na lang palang po. Ayun talaga. Ano pa ba gusto niyo? Anong katangian ang hinahanap niyo sa isang worker? Ano mo? Yun na mo ba mga katangian niyo na gusto sa mga magagawa? Anyway, alam mo ninyo, dahil yan po ay lingkod ng Diyos, yan po ang pinili ng Diyos para malisila sa ating iglesia. Palakpakan po natin. Meron po isang advertisement na ako ay nakita. At ganito po ang nakalagay sa advertisement. Wanted, full-time pastor. Baka meron gusto mag-apply. Okay, next. Ito po ang mga qualification para mo siya ay maging o tanggapin ng iglesia na maging full-time pastor. Number 1, on-call 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. Magaling magmensahe. Masipag magdalaw. Aray.
ng gitara o piano. Mukhang gagawin pang ng instrumentalist ko ah. Magaling umawit. Gagawin song leader. Marunong sa carpentry works. Kapag ka nasisira ang mga pinto, ang mga bintana, siya ang tagapagkumpuni. Mahusay sa electrical works, yung mga simpleng pagpapalit ng mga ilaw. Hindi na inaasa sa pagawain kung hindi sila na ho ang gumagawa. Magaling sa plumbing works, maging yung mga sira ng tubo, ng tubig. Sila na ho ang gumagawa. Alam ang janitorial service, ibig sabihin, naglilinis. Kaya wala ng caretaker. Sila na rin po ang caretaker. Willing mag-security. Dahil sila ang naiiwan sa iglesia, sa church, sila na rin ang nagbabantay 24/7. At magaling tumanggap ng bisita. Aba, receptionist pa. Gusto niyo ba ng ganitong pastor? Gusto niyo ba ng ganitong Japanese? Oh, gusto niyo po ba? Hanap po tayo. Ngayon, kung ito ang mga qualification, ano naman ang mga benepisyo na kanilang tatanggapin? Libreng pabakay, kasa pastoral. Libreng kuryente, libreng tubig, may sweldo. Kaya lang ang sweldo nakabase sa pagpapatibay ng lupong pamunuan. Kapag ka ikaw ay magaling, pagka ikaw ay mahusay, mag-message, masipag, malaki ang iyong love gift. Pero pag ikaw ay hindi, bigyan ng jacket yan. Wanted, full-time pastors. Kung ganito po ang makikita niyong advertisements, tanong, gugustuhin niyo pa ba na mag-apply bilang pastor o bilang workers? Sabi ko po sa inyo, mainam po kasi maintindihan po natin sa unang bahagi po ng ating pag-uusap kung papaanong napakahirap po talaga ang gampanin ng mga workers. Kasi hindi nyo ma-appreciate ang ating mga workers pag hindi nyo nakita kung gaano kahirap ang kanilang ginagawa. Kailangan makita po ninyo, ganun pala. Ganun pala yung gampanin ng workers. Ito yung ginagawa nila, pero ito lang po yung natatanggap nila. Ganun pala kahirap. Ano? Napakahirap po sa atin. Lalo sa IRM. Mahirap magpastor. Dati, kapag ikaw ay may calling, pwede ka nang magpastor. Pag nararamdaman mo na ikaw ay tinatawag ng Diyos, tinatawag ng Diyos. Ako'y meron parang passion na gusto kong maging worker. Pwede na akong pumasok sa ministry. Pero ngayon hindi. Alam niyo po ba, sa IRM, ito po ang ilan sa mga qualification para mo ikaw ay maging pastor. Number 1, kailangan nakatapos ka ng 4 na taong theological course mula sa IRMBC. 4 na taong course, theological course. Dapat, or nakatapos ka ng baccalaureate course mula sa secular school at meron ka pang masteral degree. Ikaw ay 5 taon nang pumapasa sa pagiging probationary pastor. Tapos meron ka pang examination ng NSDRB para ikaw ay maging ordained pastor. At ito mahirap. Handa kang madestino saan ka man italaga ng General Superintendent. May Pastor? Basta saan na pinakamalayo mong nadestino? Hindi, pinakamalayo. Nueva Ecija. Mula sa Nueva Ecija, saan ang pinakamalayo? Laguna. Si Pastor Dino, saan po pinakamalayo niyo na nadestino? Quezon City lang po. Quezon City.
Gusto niyo po ba sa Aklan? Si Jack kaya? Jack na kayo? Bilang malayo? Zambales and Pangasinan, Region 3. Okay. Mindanao, Jack. Alam mo yun, ganun talaga, napakahirap po talaga. Kaya nga, ito ho napapansin ko during anniversary ng IRM kasi meron destinohan na sa halip na maging talagang masaya dahil celebration ng IRM anniversary. Pero dahil may destinohan, hindi mo malaman kung saan ka dadali ng Diyos, kung saan ka tatawagin ng Diyos na destino. Kaya po ngayon, yung mga miyembro, dahil sa mahal na mahal nila ang pastor, ang Japanesa, ayaw nilang maalis. Eh, pag naalis, naku, mag-iiyakan. Pero kapag ka hindi naalis, tuwang-tuwa, sigawan. Amen. Masaya po ba kayo nung na-retain ng ating mga pastor at Japanese? Go! Napakahirap po talaga na maging workers. Hindi lang po basta calling. Alam ko po si Chairman Joel. Kasama ko po kasi ito sa dormitory doon sa Catalonia. Nung kami ho ay college. Ito po may calling to eh. Oo. May calling po ito eh. Talagang malapit na ho ito maging pastor eh. Pero mas malakas ang calling ni Annie eh. Pero hindi mo natuloy na maging pastor. Pero ngayon naman, tingnan nyo, hindi man po siya pastor, pero ginagamit ng Diyos sa ubasan, ginagamit ng Diyos sa ating iglesia. Kaya mga po ito yan eh, di ba Albert? Lifetime chairman ng ating iglesia. Yeah. So, yun po. Mahirap po talaga ang maging pastor. Pero, worth it ba? Worth it ba yung hirap na nararanasan ng pastor? Ang daming gampanin, pero maliit ang tinatanggap, tinatangkilik, at bukod doon kasama pa ang kanilang pamilya. Worth it ba? Pag ako ang tumingin, baka hindi. Pero sa buhay ng ating mga manggagawa, yes, worth it. Bakit? Kasi ang employer mo, ang Diyos. Yung pinaglilingkuran mo, ang Diyos. At kung Diyos ang pinaglilingkuran mo, kung ang Diyos ang employer mo, ano pa aalalahanin mo? Amen? Para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili, para sa kanilang kinabukasan. The Lord will provide. Amen? Amen? The Lord will provide. Siya po ang magbibigay ng pangailangan ng ating mga manggagawa. Kaya naman worth it ang pagiging lingkod ng Diyos. Sinasabi ko ito mga kapatid para ma-appreciate natin ang piniling bokasyon ng ating mga manggagawa. Napakahirap, pero mataas na propesyon. Sila yung nakakaranas ng iba't ibang hirap, sila yung unang binabato, sila yung unang sinasansala ng kaaway para pahinain, dahil pag sila ay mahina, humihina ang iglesia. Kaya napakalakas ng challenge sa kanila. Kaya nga po dun sa ating topic ng ating anniversary, na embracing the challenge. Sila po yung best example ng embracing the challenge. Why? Kasi ang laki po ng hamon sa kanila. Lalo na kapag ang miyembro hindi mo sumusunod, tingnan mo yung katabi mo. Ikaw! Sabi mo, ikaw yung malaking challenge. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaaten ng midweek. Wala ka namang ginagawa sa bahay, nanonood ka lang ng TV, hindi ka pumunta sa church at umaten ng midweek. Ang layunin ng ating mga manggagawa, ang mga miyembro ay mabunsod sa pagdalo sa gawain ng Panginoon.
hindi kayo matinag-tinag sa upuan sa harap ng TV tuwing araw ng Miyerkules. Embracing the challenge. Lalo-lalo na kapag kami sinabi ang pastor o ang Japanesa, tapos ang mga miyembro parang hindi kumikilos, hindi gumagawa. Challenge yun! Challenge yun! Pero alam niyo po sa kanila, hindi lang po ito basta challenge eh. Why? Kasi devotion nila yun sa Diyos. Na ilapit ka sa Diyos. Ilapit ka nila sa Diyos. Kasi pag hindi ka nila nailapit sa Diyos, pananagutan nila yun sa Diyos. Opo. Sa kanila po ng kanilang mga ginagawa, meron po silang pananagutan sa Diyos. Ano po ang sabi sa Hebreo chapter 13 verse 17? Helen, pakilagay mo natin sa slide. Sabi po dyan, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y namimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Makikita ho natin dyan, no? Sila yung pinili ng Diyos. Ha? Sila yung pinili para mamalaga sa atin. At sa kanilang pangangalaga, kapag tayo ay hindi na napangalaga ng gusto, ano ho? Meron ho silang pananagutan sa Diyos. Kapag tayo ay hindi sumunod, no? Sila ay namimighati. Sila ay namimighati. At kapag sila ay namimighati, tandaan po natin, hindi ito makabubuti sa atin. Ano hong ibig sabihin nun? Kapag sumama ang loob nila sa atin dahil sa katigasan ng ating ulo, hindi po iyon makabubuti sa atin. Ano ibig sabihin nito? Huwag niyo pasamain ang loob ng ating mga magagawa. Sa halip pasako po tayo at sumunod sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, sige, rabi niya, maging mabait ka na sa ating magagawa. Mabigat po yung salita doon na kapag sila'y namighati, ay hindi ito makabubuti sa atin. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero pag hindi ko kasi, pag ko sila'y namighati, at hindi ko naging maayos ang relasyon nila sa awa na kanilang pinangungunahan, hindi ko ito makabubuti sa atin. At dahil dito mga kapatid, ay pag-aasapan po natin ang temang embracing the challenge, honoring the servants of God. Sabihin niyo nga po, honoring the servants of God. At atin nung pag-aaralan ay nakasulat sa Ikalawang Hari, chapter 4, verse 8 to 15. Sabi ko kasi ni Pastor, itono ko na daw sa pagmamensahe. Kaya ito pinagandaan ko po ito eh. Sana ako kandarin mo ba yung makinig ng mahaba? Introduction lang po yung kanina. Hello. Sige, basahin po natin yung Ikalawang Hari, chapter 4, verse 8 to 15. Pwede ko ba tayong tumayo? At sabay-sabay po natin. Ano po dyan? Minsan, sige po, basahin po ninyo. 1, 2, 3, go.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Patuloy po kami na lumalapit sa iyo ng pagkasalamat sa buhay, kalakasan ng pinahihirap at sa buhay ng aming mga magagawa na kapiling po namin ngayon. Aming Diyos, sa pag-aaral namin yung mga salita, dumadalangin po kami na buksan mo po ang aming puso at kaisipan upang mas lalo po namin makita ang pagpapagal na ginagawa po ng aming mga manggagawa. Mas makita po namin at dahil dito, mas mahalin po namin sila. Panginoon, turuan mo po kami ngayong umaga na mas makita po namin ang iyong mga salita, maintindihan ito, mailagay sa aming mga puso, at yakapin po namin ang iyong salita dahil dito, yayakapin din po namin ang aming mga nagagawa. Marami pong salamat, patuloy mo po kami turuan sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Embracing the challenge, honoring our pastors. Baka po may mga pagkakataon na gumabanggit po ako ng salitang pastors. Ang pag po ako bumanggit ng pastors, ang tinutukoy ko din po dito, mga lingkod ng Diyos. Mga binigay po sa atin ng Panginoon. Sama po ang atin yung kakanaysa. Pag po kayong misinterpret na pastor lang binibigyan po natin. No? Sama po ang atin po Japanese. Actually, sa atin po, nakikita niyo to sa tarpaulin na nasa harap. Kasama po ang Pastoral at Regala. Ang Pastoral at Regala po kasi ay hindi lamang po natin kasama ngayon. Pero siya po kasi matagal na nag-service dito sa atin. Naging worker po natin siya at nagpasa po siya na sa kanyang pag-retire, sa kanyang pag-emeritus, ay dito po siya magpasako, magpaanib bilang miyembro ng ating iglesia. Kaya po, hindi ko alam kung ano yung nakita nila. Siguro na nagkaroon sila ng magandang relasyon sa ating ng iglesia. No? Kaya po sila ay si Pastor Roland ay kasama po natin ang kanilang pamilya dahil nga po dito na po sila nagpasya na mag-retire o mag-emeritus. Kaya po sinasama din naman po natin sa pagdiriwang ng ating home workers day. Amen. Ang ating mga binasang mga talata ay tumutukoy po sa kay Eliseo at sa isang babaeng taga Sunem. No? O babaeng Sunamita. Gusto ko pong tingnan po ninyo ang mga talatang binasa po natin kanina at pag-aralan po natin paano nga ba natin bibigyan ng pagpaparangal ang mga lingkod ng Diyos, ang mga manggagawa ng Diyos na dinala sa ating iglesia. Next slide. Ayan. Ang ating pong pag-aaral, Embracing the Challenge, Honoring the Servants of God, ay mga hati po sa dalawang topic. Una, ways of honoring our God, our power of honoring the servant of God, and number two, the benefits of honoring the servant of God. O yung pamamaraan, paano ba natin pararamalan ang mga lingkod ng Diyos? At pangalawa, ano po ba ang benepisyo ng pagpaparangal sa mga lingkod ng Diyos? Next. So ito po yung unang pag-aaralan natin. Punta po tayo sa
ways of honoring the servant of God, or paano dapat parangalan ang isang lingkod ng Diyos. Next. Ang unang paraan para po parangalan ang isang lingkod ng Diyos, kilalanin natin ang lingkod ng Diyos. Opo. Ano po yung sabi doon sa talata kanina? Doon po sa verse 8 and 9, ang sabi po dyan, sa verse 9 na lang po, ang sabi dyan, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Nung pumunta si Eliseo doon sa babaeng taga Sunem o Sunamita, ay sabi po niya sa kanyang asawa, natitiyak ko na ang lalaking ito, na ang lingkod ng Diyos na ito ay isang banal. At yun din po yung dapat na paraan ng pagkilala natin o pagpaparangal natin sa ating mga manggagawa. Kilalanin natin ang ating mga manggagawa. Kailangan po natin makilala sila, ang mga lingkod ng Diyos na dinala sa atin ng Panginoon. Masasabi po ba natin na ang malingkod ng Diyos na binigay sa atin, katulad ng sinabi ng babae, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito? Sino dito magsasabi na ang mga manggagawang dinala sa atin ay isang banal na lingkod ng Diyos? Amen? Nang sabihin ng babae sa Sunamita na natitiyak mong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito, ay kapahayagan na kinikilala niya na ang lingkod na iyon, na si Eliseo, ay 100% na lingkod ng Diyos. Hindi niya tinanong ang kanyang asawa, lingkod kaya ito ng Diyos? Nung tumating dito si Pastor Nick, may nagtanong ba sa inyo, lingkod ba ito ng Diyos? Wala. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay naniniwala, kinikilala na siya ay lingkod ng Diyos. Gayun din ang mga manggagawang dinala dito sa atin ng Panginoon. Lahat sila ay mga lingkod ng Diyos. Kailangan po natin na maintindihan o makilala sila. Ano ba ang kanilang buhay? Sino ba sila? Ano ba yung mga bagay na mapagbibigay ng kasiyahan sila sa kanila? Ano ba yung mga bagay na mapagbibigay ng kalungkutan sa kanila? Tatanungin ko po kayo. Tatlong bagay po kasi ang atin hong pag-aaralan dito sa topic na ito. Next. Ayan. Kikilalanin po natin ang kanilang biography. Kikilalanin natin ang kanilang ministry, at kikilalanin natin ang kanilang authority. Sabihin nga po ninyo, biography, ministry, and authority. Punta tayo sa unang punto, ang biography. Meron po akong biniling mucho. Wala po akong, kailan ko lang akong naisip Wala po akong, tumingin ako ng cloud9 dyan. Wala na daw po. Okay, meron naman po akong ilang tanong dito. At sa bawat makakasagot, bibigyan ko po kayo ng chocomucho. Natutunan ko po sa Tita Epang na kapag ka nagtatanong, may binibigay. Una, kay Pastor Lino. Ilang taon ng pastor si Pastor Lino? Nasa kamay. Sige po, ilang taon po? Hindi po yun ang binigay sa akin 33? Hindi po. Ala, Pastor, hindi ka nila kilala. Aso ka ba? Sige po, sagot na lang po. Ilan? 30? 38? Hindi. Hindi nang binigay sa akin Ang bahala ko yun. 36? Hindi. Wala na ho? Si ate. Ha?
60? Palinawan kayo ka po. Dati kayo eh. 42? Hindi po eh. Wala. Pastor! Hindi kayo kilala. Hindi alam kailan tayo na kayong pastor. Dati Mayle. 27, hindi. 44, hindi. 37, hindi. Dati Mayle. 35, hindi. Sige sa 39. 39 po siya. Ngayon ako bibigay ito. Gel. Pakibigay mo na. Yan, ganun. Okay. Si Pastor ko, sabi po niya sa akin, ay 39 years na po siyang pastor. Ito ang isang hindi natin alam. Tsaka hindi niyo masasagot to. Ha? Ano ang dating trabaho ni Pastor bago maging pastor? Pastor Lilo, ha? Pastor Lilo. Ano ang dating trabaho ni Pastor Lilo bago maging pastor? Ha? Sakristan? Mukha pong sakristan? Hindi. Although naging sakristan siya, dahil may ng trabaho. Sino mo? Ate, ha? Waiter, porque may catering, waiter pa. Janitor, hindi po. Ha? Sa clown? Construction worker? Hindi. Porque may item, construction worker? Basta na mo? Oh, wala ka na alam? Sabi ko rin, hindi ko alam, hindi ko natakbo eh. Ang clue. Ang second word, worker. Factory worker. Kung gusto nyo malaman yung pinakadetalye, tanongin nyo na lang siya. Yan. Next, kay Jack Julie. Mauna na niya, umagas kayo. Noily, Ate Noily, huwag ka muna sumagot sa tanong na to kasi alam ko, alam mo ito eh. Ano ang first name, tamang first name ni Jack Julie? Albert. Ha? Pakilakas? Dapat di kasama yan eh. Spelling, wrong spelling wrong. Wrong spelling wrong. Mali bigkas mo eh. Meron, may nakakalam. Alam mag-try si Ate Pastora. Ha? Arceli. Arceli. Hindi po. Pero malapit na. Araceli? Hindi po eh. Pero malapit na. Okay. So, sabi po niya, ang first name po talaga niya na maraming nagkakamali sa spelling ay pa. Oh, assignment na lang na. Sorry, hindi ko bibigay ang premyo. Ayan. Next. Okay. Para pa rin kay Jack Julie. Bukod sa Bulacan, ano ang probinsya ni Jack Julie? Madali na to ha. Sino yan? Sino yung nagtasa kay Dad? Sige po. Samar? Very good. Si Nanay. Ano pangalan ni Nanay? Paligid natin. Salamat na Jack. Kilala ko.
Pastor Nick. Eto, ilang taon ng pastor si Pastor Nick? Ilang taon na? Ilang taon ng pastor? Asa ka ba? Wala mo ka-try? Sige. Ha? 25? Hindi. Mababay na ako natin. 27? Hindi. 23? Hindi. 28? Hindi. Dati? Ha? 20? Siguro din eh. 24? 12? Hindi po. Hindi po. 50? Ha? Hindi po. 20? 26. Sino ang pagkiba siya? Dalawa kayo. Dalawa kayo ni ate, ni Tito Ling. Dalawa lang ba to? Ano ang dating trabaho ni Pastor Nick bago maging pastor? Ha? Manager ng DGC? Hindi. Bago magpastor ha? Bago magpastor. Supervisor? Yeah. Anong klaseng supervisor? Teka, baka magkamali ako. Hindi rin supervisor eh. Sige. Manager? Hindi. Lending? Naging lending siya, supervisor, pero hindi bago magpastor, tama? Pero pastor na siya noon nung naging lending supervisor. Jollibee attendant, hindi. Si Alan. Traffic. Basta pa naman dapat ka sa traffic. Tanto sila na, contractor na. Wala na. Si Pastor Nick, actually, sinabi niya sa akin, pero para kapag the story short, ang dating trabaho ni Pastor Nick bago maging pastor ay isa siyang waiter, head waiter sa isang Village Inn Hotel and Resort sa Cabanatuan City. Waiter po siya. Tapos naging supervisor po siya. Sa KBI din, di ba? Yan. Yung mga pautang yan eh, di ba? Yan. Kaya may pagkabumpayan si Pastor. Okay. Ito. Pastor Roland, regala. Yan. Siyempre, yung pamilya hindi nasasagot. Alam na yun ako ito eh. Pero ilang taon na kaya sa ministry si Pastor Roland regala? 40. Ay, tama po. Eto, bago naging pastor si Pastor Roland, ano ang kanyang trabaho? Army, police, si Kuya Alex pa yan. Sige. Military, hindi military pero hindi yun eh. Hindi yun yung sinabi niya sa akin.
akin, siya po ay naging isang spot welder sa isang industrial corporation. Magaling po siya sa welding. Hindi ko alam kung kaya ka niya mag-welding ngayon. Yan. So, meron pa ako natira, pero masyado na ako mahaba. Masyado ko tayo nag-enjoy. Wala pa ako sa pinakati. Punta na natin mag-aari. Okay lang mo ba? Sabi ko sa inyo, pinagandaan ko ito. Kaya ako medyo mahaba ko talaga. Kasi sabi sa akin ng pastor, ang bilin na bilin po niya, Kuya Jess, ito doon na ang pag-mensahe. Kasi baka ito na ang huling workers' appreciation na atin ang sa LH. Ako din lang, biglang nag-isip yung sinabi niya sa akin yun eh. Parang, ano ba yun? Parang double meaning yun. Kaya ako naman pinagandaan ko. Sige, sana ko, pwede pa kayo maghintay, mag-stay at makinig. So, ilan-ilan mo yun doon sa mga biography ng ating mga manggagawa na dapat po nating malaman. No? Kasi doon maiintindihan natin kung ano yung pinanggagalingan nila. No? Okay. So, bukod sa kanilang biography, dapat maintindihan po natin din ang kanilang ministry. No? Ministry. Sabi ko nga po sa inyo, ang sabi doon sa Hebreo chapter 13 verse 17 na binasa natin kanina, sila yung nangangalaga sa atin. Yun talaga yung ministry nila eh. Para silang mga shepherd, no? Na nangangalaga sa mga sheep. Ganun din tayo, sila po yung dinalaga ng Diyos para mangalaga sa atin. Ang tanong, paano ba tayo pinapangalagaan ng ating mga manggagawa? Number 1, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ibinabahagi nila. Ang mga salita ng Diyos na ito'y nakatutulong sa atin upang maunawaan ang mensahe ng Diyos na dapat nating sundin. Nakakapagpalakas din ito sa ating espiritual at sa ating kalooban upang panghawakan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo madali ang maganda ng message. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po madaling maganda ng mensahe. Napakahirap po. Alam niyo ba ang ating mga manggagawa, katatapos lang magsalita ngayon, maghahanda na uli sila para sa susunod na linggo. Pero salamat ka lang dito sa atin. May mga kahalili ang ating mga manggagawa. Nagpapalit-palitan sila. Tapos minsan nasisingit pa po kaming mga laiko. No? Pero mahirap po talaga na maghanda ng mensahe. Tapos, ang gusto pa ng mga miyembro, yung mensahe madidinig nila, yung kikiligin sila. Yung gusto makikiliti sila o masasayahan sila sa mga maririnig nila. At kapag hindi nila nagustuhan ang salita o mensahe na ibinigay ng manggagawa, sasabihin, walang kwenta namang mensahe yan. Lagi na lang akong pinariringgan. Lagi na lang akong pinapatamaan. Ako na lang ako. Hindi ko gusto yan, pastor na yan. Mga kapatid, ang mga mensaheng naririnig natin sa kanila ay salita ng Diyos na nagtuturo ng pagbabago ng ating buhay na dapat nating marinig. Kahit masakit na marinig ito sa kanila, pero kailangan po nating marinig para matuto tayo, para magbago tayo. Hindi po nila hinahangad na maging popular at sabihin napakagaling na mensahero ng Diyos. Hindi po nila hinahangad na napakagaling mag-English. Hindi po nila hinahangad yun. Ang tanging hangarin po nila sa bawat makikinig ng kanilang salita ay magkaroon ng pagbabago sa buhay. Hindi ko nila kailangan ng papuri sa mga mensaheng ibinibigay nila. Ang kailangan nila ay mahamon tayo tungo sa pagbabago ng isipan at kalooban. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo. Kailan po kayo huling nagpasalamat sa kanila dahil sa mensaheng narinig niyo sa kanila? Naranasan niyo po ba yung magsabi, Pastor,
Salamat po sa mensaheng dinala niya sa amin. Lumuwag po ang dibdib ko. May nagsabi na po ba kayo sa inyo sa kanila? Ilang taon na natin kasama ang ating mga manggagawa. Baka minsan hindi naman lang nasabihan sila ng ganun. Kasi ang gusto nating matinig yung maganda sa palingin natin. No? Wag mga kapatid, ang mga mensaheng naririnig po natin sa kanila ay yung mga mensaheng kailangan natin. Kaya ipagpasalamat po natin sa Diyos. At kung ito po ay nakapagpagaan ang kalooban natin, wag po tayong mahiya na i-approach sila at magpasalamat po tayo sa ginawang mensahe nila sa atin. Sana minsan may lalapit sa inyo kay Jack at sasabihin, Jack, salamat po sa mensahe ng Diyos na binigay niyo, napagpala po ako, na-check po ako, lumuwag po ang dibdib ko, ngayon po, alam ko na ang gagawin ko sa suliranin ko. Maging positibo po tayo sa mga naririnig natin sa kanila. Paano pa natin sila alagaan? Hindi lamang sa pamagitan ng salita ng Diyos na binibigay nila, kung hindi sa mga pag-aaral, sa mga study group o life group na inahawakan nila. Sino dito ang mga membrong tinahawakan ng ating mga manggagawa? Taas po ang kamay. Kakaunti lang. Yung iba, hindi kayo kasama. Bakit? Alam po ba ninyo ang mga pastor, mga diakonesa, lahat ng leader po natin ay nagugugol ng panahon para pag-aralan ang mga lesson na itinuturo sa atin. At ang sa ganon, maituro natin ito sa kanila, sa ibang estudyante. Nagpapakahirap po sila para po pag-aralan ng gusto ang mga lesson na binibigay po sa atin. Hindi pa yon. Minsan may merienda pa. Angel's Pizza. Di ba? Ganun po yung ginagawa nilang paghahanda. Kaya dapat makita po natin yung pag-aalaga na ginagawa nila. At higit sa lahat, sila po ay tahimik na dumadalangin sa Diyos para sa kapakanan natin. Ilan tayo? 300? Ang bawat worker po natin dumadalangin sa Diyos para tayong pagpalain. Bawat isa po sa atin. They were praying for us. Sila yung namamagitan sa atin at sa Diyos. Lord, ang anak mong si Jess, hindi nagsimba. Huwag mo siyang pausahan. Kundi tulungan mo po siya na makapagsimba sa susunod na linggo. Ganun po sila nag-i-intervene sa Panginoon. Nag-i-intervene sila at tayong lahat ay saksi kung papaanong si Dr. Eliza ay nakapasa sa board exam. Kung matatandaan po ninyo, si Pastor tumayo dito, kasama at ipinanalangin po ang examination ni Eliza at dinilig ng Diyos. Ngayon, si Dr. Eliza ay isa ng doktora. Amen? Tunay na ang Diyos na pinapanalangin ng ating workers sa iglesia, ito ay Diyos na buhay. Dumirinig sa kanyang lingkod. At ang ating mga lingkod ng Diyos ay nag-i-intervene sa atin at sa Diyos. Kaya, Eliza, kapag nagpa-practice ka na, bigyan mo ng discount ang member ng IRMRH. Hindi lang yun, kapag nakarating sa kanya ang kapatid ay may karamdaman, dumadalangin din siya sa Diyos na pagaligin ng kapatid. Ganon sila nagmamalasakit sa atin. Our workers, our pastor is consulting God for His people. Kinokonsult nila ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Pag may panahon na dumalaw ay dumadalaw sa mga kapatid. Sa kabila ng kabisihan, humahanap ng panahon para dalawin ang mga may sakit o yung matagal nang hindi dumadalo sa iglesia. Ito, kamakailan lang, kauwi lang niya sa Santo Cristo. May nag-message na isang miyembro, pakitingnan naman ang aking asawa na aksidente, hindi nagdalawang isip, pinuntahan agad. Isang text mo lang, and he will return.
Pero mga kapatid, kung sakaling hindi kayo nadadalaw ng pastor, huwag naman kayo magtampo. Senior na po yan eh. 63 years old na po yan. Malabo na po ang mata. Marami na akong nararamdaman sa katawan. Marami pa akong kampanin sa distrito at iglesia. And of course, miss na po yan ang ating Jackson. Kaya patawarin niya na. Kaya na po si Jack Julie, si Pastor Nick, at ang iba pang kapatiran ang pumunta. Pero mahalaga po dito, silently, he is praying for us. Nananalangin siya sa Diyos. So yun po kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga membro as part of his ministry to them. So kilalanin ang biography, kilalanin ang ministry, at panghuli, kilalanin ang authority. Nang sabihin po ng babae na nagtitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito, ay sigurado siya na 100% ang lalaking ito, si Eliseo, ay lingkod ng Diyos. So sa atin, ganun din, kilalanin natin ang kanilang authority over us, na sila yung mga pinili ng Diyos para manguna sa atin, na ang mga taong ito, mga banal na lingkod ng Diyos, na siyang mangunguna sa atin. Taglay po nila ang kabanalan na magmumula sa Diyos, at yan yung pinanghahawakan natin para magpasako sa kanila. Yes, dapat po natin parulaan 100% na sila ay banal na lingkod ng Diyos at dapat natin sundin. Kaya dun sa mga matitigas ang ulo, tumingin kayo sa katabi nyo. Sabihin mo, hindi ikaw yun. Yung nasa likod mo yun. Sa mga matitigas ang ulo, magbago na po tayo. At kilalanin po natin ang authority ng ating mga manggagawa. Kapag meron ho silang pinagkabubilin sa atin, huwag ho tayo magdalawang isip na sumunod at magpasako po sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matigas ang ulo. Sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, ng oras na sorry po talaga, sorry po. Yeah. Paano pangangalagaan ang lingkod ng Diyos? Number 1 ay kilalanin sila. Number 2, ibigay ang kanilang pangangailangan. Sa 2 Kings chapter 4 verse 10, ang sabi po ay ganito, next. Sabi, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya? Tuwing pupunta rito, bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. Hindi lang sila naniwala na si Eliseo ay lingkod ng Diyos, kundi naisip na mag-asawa na gumawa ng isang silid na may kasamang higaan, mesa, upuan, at ilawan, at inanda ito tuwing dadating si Eliseo upang may lugar na mapagpapahingahan. Literal silang gumawa ng paraan para maibigay ito kina Eliseo. Para maparangalan po natin ang ating mga manggagawa. Ipagkaloob natin yung kanilang mga pangangailangan. Isang pananagutan ng iglesia talaga na ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ano ba yung pangangailangan nila? Number 1, physical. Sabihin nyo nga, physical. Tungkulin ng iglesia na ipagkaloob ang mga physical na pangangailangan ng manggagawa. Sa ngayon, provide natin ng maliit na silid ang Pastor Nick. Hindi ko alam kung nagagamit. Napagpapahingahan ba? Pero maliit po kasi si Jack Julie ay meron ding maliit na silid. At bahay pastoral naman sa atin pong pastor. Pero ang maganda, lahat po yun, puro de aircon. Aircon yun, mga kapatid. Sayang lang kasi nahirap na po ang ating church. Hindi po ito mayaman. Kung mayaman sana, siguro mga hotel na suite room ang ibigay natin sa kanila. Pero hindi po No. Kaya po, dalangin po natin na yumaman ang bawat miyembro ng ating iglesia nang sa ganon, mas ibigay natin ang mas magandang pangangailangan ng ating mga manggagawa. Ang isang maganda po sa isang iglesia, siguro mapapatunayan ko ito ng mga lingkod ng Diyos na dinala sa dito. Hindi man tayo mayaman. Although maliit lang po ang ating iglesia,
Pero ang bawat miyembro, bukas ang loob sa pagkakaloob sa mga manggagawa. Kahit isang kilong bigas, isang subot na itlog, isang taling gulay, isang subot na isda, isaw, ano pa? Paanang manok, isasabit at isasabit dyan sa pinto o sa gate. At magugulat na lang ang ating mga manggagawa, luto na! Hindi ba? Isang magandang kaugalian po yan ng mga kapatiran dito sa atin. Na sila po talaga ay may puso sa pagbibigay sa ating mga manggagawa. Kahit maliit lang. Amen po ba mga manggagawa? Amen! Amen. Napakan po natin ang Diyos. Sabi mo sa kapatid mo, ikaw yun! Ikaw yun! Kaya magbigay ka pa. So, ang kanilang pangangailangan, physical. Pangalawa, financial. Mga tao din po yan, may mga pangangailangan, may pamilya. Kaya nangangailangan din ng financial na pangangailangan. Marapat na bigyan po sila ng love gift. Hindi po sweldo ha. Mga kapatid, hindi po sweldo binibigay sa kanila. Baka nagkakamali kayo ng iniisip, ay sila na lang ang magmensahe, sila na lang magmisyon, sila na lang yung pumunta ron kasi may sweldo naman sila sa iglesia. Hindi po. Wala po silang sweldo. Ang binibigay po natin sa kanila, hindi po matatawag na sweldo. Love gift po yun. Love gift na bagamat maliit, punong-puno ng pagmamahal. Alam niyo po ba kung magkano binibigay natin sa ating pastor at sa ating po diakonesa? Alam niyo po ba? Okay lang po ba sabihin ko? Okay lang po. Ito po binibigay natin sa kanila. Ayan po. Ay, Pastor Lino, monthly niya is 20,544 and the rest may mga ito. Kay WD Pastor Nick, 16,412. Kasi ang computation po niya, 80% po ng... Tama ba rin na yun? 80 ba? 75? Nakalimutan ko na yun. 80% na tinatanggap ng head pastor ay para sa diakonisa at sa kasamang pastor. Sweldo po ba yan? Hindi mo yan sweldo. Pinakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung gampanin nila, yung kalaki ng pananagutan nila sa iglesia ito. Pero maliit lang po yung binibigay natin sa akin. Pero salamat sa Panginoon dahil may mga kapatid na tulad ninyo na magdadagdag ng ipagkakaloob sa kanila. Amen? Amen? Palapakan natin ang Diyos. Salamat sa buhay ninyo dahil meron mga kapatiran na tumutuwang sa iglesia para magkaloob sa ating mga magagawa. At mamaya sa pagdiriwang natin ng Workers' Day, ibibigay niya po ninyo yan. Amen? Amen. So, pinawagan na papabain pa. Ano mang maliit na ipinagkakaloob ay nagiging malaki kapag ito ay sama-sama. Yung 100 piso ay nagiging 1,000 kung meron 10 tao na magsasama-sama magkakaloob. Tandaan po ninyo, next, ang sinasabi sa Mateo chapter 10 verse 48, ang sino mong magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tatanggap ng gantimpala. Gusto niyo pagpalain? Pagpalain po natin ang ating mga magagawa. Amen? Kung gusto niyo ibigay ng Diyos, pagkaloob ng Diyos, ang mga lasa ng ating puso, pagpalain po natin ang ating magagawa. Kung gusto niya lubos na pagpalain ng Diyos, pagpalain din po natin ang mga lingkod ng Diyos sa ating iglesia. Kaya po kapag nalamigay katabi mo, naihanda mo na ba yung sobre para sa kanila? So, pinatitigil na po ako. Ito po yung mga pangailangan pisikal,
Ito po yung mahalaga. At sana sa bawat isa po sa atin dito, mula sa pinakabata at sa pinakamatanda, ay ibinibigay po ito ang kanilang pangailangan sa panalangin. Kailangan ba nila ng panalangin? Yes. Kahit po si Apostol Pablo, sabi po niya sa katapos-tapusan, mga kapatid, ipanalangin niyo kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin na tulad ng pagluwalhati ninyo. Next, upang kami ay mailigtas mula sa taong liko at masama sapagkat hindi lahat ng tao ay mayroong pananampalataya. Kahit si Apostol Pablo, sinasabi niya, panalangin niyo kami. Kailangan namin ang panalangin. At ganun din ang sinasabi sa atin, sa mga lingkod ng Diyos na narito, ipanalangin natin sila. Hindi ang Panginoon maluya. Panalangin po natin sila. Panalangin natin sila. Kailangan po yun upang mas maproteksyohan sila sa anumang bagay. Ang ating mga manggagawa ay mga tao din. Tumatawa, umiiyak, sumasaya, nalulungkot, natatakot, minsan malakas, minsan mahina. Para matulungan sila na maging matagumpay ang kanilang ministeryo, mahalaga na may panalangin sila. Ang sama-samang panalangin sa Diyos makatutulong upang magampanan ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang kawang pinagkatiwala sa kanila. At nang sa ganon, matatapos nila ang kanilang tungkulin with flying colors. Katulad natin, nangihina rin sila, nakakaramdam ng pagsubok sa buhay, pero hindi natin ito makikita sa kanila. Tandaan po ninyo ito, ang mga manggagawa, lingkod ng Diyos, kahit na nangangailangan, kahit na nasasaktan, hindi yan nagreklamo. Wala kayong makikita ng mga manggagawa, mga lingkod ng Diyos, na kinukulang, kailangan ng ganito, pero hindi mo yan magsasalita. Wala akong ganun mga manggagawa. Sapagkat sa kanila, mas nanaisin nilang makita na matatag, malakas sila kaysa nanghihina. Oo, tao sila. Hindi ko yan mga Superman. Kung hindi nyo, masasaktan yan. Kasi tao sila. Kaya kailangan po na pinapadalangin natin sila. Ang tanong, kailan natin huli silang pinanalangin? Sige nga, kaya niyo bang sagutin ako ngayon? Pinanalangin niyo ba sila kanina umaga? Yes. Sa iba? Kung pinanalangin niyo sila, yes, praise the Lord. At ang encouragement, patuloy niyo po silang ipanalangin sapagkat kailangan po nila yun. Sa mga hindi pa nananalangin para sa kanila, ipanalangin niyo po sila. Ito po yung pinakamagandang na ipagkakaloob natin sa kanila ngayong Workers' Day. Ipanalangin po natin sa kanila. More prayer, more power. Baka kaya lagi nagkakasakit ang pastor. Kasi hindi mo siya pinapanalangin. Baka kaya hindi na pa nakikita ni Jack Julie ang kanyang love of my life. Kasi hindi mo pinapanalangin. Ha? O baka naman panalangin mo na lang ang kulang para makita niya yun. Diba? So, ipanalangin natin ang ating mga manggagawa para sa kanilang mga pangailangan. At yun po yung mga paraan o papaano po natin mabibigyan ng parangal ang ating pong mga manggagawa. Paano natin mapaparangalan ang ating mga manggagawa? Kilalanin na ang mga lingkod ng Diyos at ibigay po natin ang kanilang mga pangailangan. At sa panghuli, mga kapatid, hindi ko na ito paparabain pa. Ito naman pong pagbibigay ng parangal sa ating mga manggagawa. Katulad sa sinabi ng Biblia, meron po itong karampatang benefits sa bawat isa sa atin. Katulad ng sinabi ko sa inyo, kung gusto niyong pagpalain po natin ang ating mga manggagawa. Sa story ni Eliseo at ng babaeng sinamita, tinanong nila si Eliseo ano ba ang pangangailangan ng babaeng ito? Ano ba ang kailangan nila? Ibig sabihin, sa mata ng Panginoon, kapag kayo ay na maging
naging mabuti sa mga manggagawa. Kapag kayo ay nagbigay ng parangal sa mga manggagawa, hindi yun nalilingid sa paningin ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang desire ng puso mo. At dahil dito, ipagkakaloob yun sa iyo. Baka kaya hindi ka pinagpapala, hindi bukas ang puso mo sa ating mga manggagawa. Pagpalain po natin sila. At tiyak ko, pagpapalain tayo ng Panginoon. As I close, actually meron nung sinabi sa akin si Pastor, sabi ko, Jess, kantahin mo to. So ginawa ko, nag-search ako sa internet, sa YouTube. Pinagpraktisan ko ng matagal. Oo. Tapos kagabi, nadinig ko si Jeanine. Sabi niya, Daddy, yan ata yung pinapractice nila ni ng Joel. Balita ko, isang linggo na daw silang nagpa-practice. Pinaghandaan din nilang mabuti. Kaya sabi ko, sige, hindi ko nakakantahin. Ipapabaya ko na sa kanila. Kaya ngayon mga kapatid, sa pagwawakas po natin, embracing the challenge and honoring the servants of God, patuloy po natin na parangalan ang ating mga manggagawa. Patuloy nating parangalan, bigyan ng pagkilala sila. Dahil sila yung pinili ng Diyos para mangalaga sa atin. Uulitin ko, sa kanilang pangangalaga sa atin, may karampatan po itong pag hindi mo nila nagawa, ay magsusulit sila sa Diyos. No? Para matulungan sila, suportahan po natin sila. Parangalan po natin sila. Tinatawagan ko po ang love, ang wala po ni Joel, no? Para ibigay ang special number para sa ating mga manggagawa. Again, matagal po nilang pinaghandaan ito. Bigay po natin sa kanila ang pinakalakas na panagpapala para sa kanila. May tamagan po sa iyo.